layuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Alright, so At magandang... ako naman po, si Boss Dada. Nandito po ako, mga bossing. Parang ayaw mong papasukin si Parang Boss ayaw niyo Dada. papasukin. Ako pagsalitain ni Master Judea. nawala na naman. Ipapakilala nga kita eh. Kasi matagal kang nawala. But anyway, kasama po natin, fresh from United States of America. States. Ang Amerikano na. Nawalang iba ko ni si Boss Dada. Kumusta dyan, Boss D? Hello, eto. Tayo ay kanina umattend tayo ng Sunday service ng KLC Vallejo, San Francisco, California. Magandang umaga, madaling araw sa mga KLC members, KOJC members dyan sa San Francisco, Vallejo. Siyempre, mga kaibigan natin dyan sila Windel at lahat ng mga na-meet natin dyan. Grabe mga bossing experience. Sana sa susunod na balik natin dito kasama na tayong lahat. Buong Banateros Brothers ay nandito para excited silang ma-meet tayong lahat. Iyon, oh. Gustong-gusto ko yung ano mo, chaleco ba yan na medyo Ganda, winter. no? Ang ganda. Malamig. Kuya Jay, kumusta ka ngayong Lunes? Ito, okay naman. At ayun na, bagong lahat. May galib shoutout sa mga kuya at ate natin sa Eagles. At ito, shoutout din kay Kuya MJ, kay Kuya JM Gonzalez, Kuya DY, and Kuya Warren Pabitin. Mega galib shoutout sa inyo lahat. Mga kapatid natin yan, mga kuya natin yan sa Eagles. Of course, Coach Oli, pati ka muna. Energetic ka na Magandang naman. gabi sa ating mga kuya dyan. Mamaya, hilahin natin Ganda sila pala dito. ng suot natin ngayon, no? Ay, oo. Ayan, no? What is your favorite color? Yan, purple. Violet. Ayan. So anyway, Purple? Paano naging purple yan? Okay, batiin ko rin yung KLC of Los Angeles, California at syempre yung KLC of Las Vegas, Nevada. Magandang morning din sa inyo. Namit din natin sila nung mga past couple of weeks and lagi silang nakasubaybay sa inyo. Kaya naku po, magkita-kita tayo. at syempre, kumustahin na rin natin ng buong KLC sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi balita ako, pupuntahan natin lahat yan, Boss D. Yung saka na natin kamustahin pag napuntahan na natin. Ayaw nga pala, no? Hindi pa naman natin napupuntahan eh. Joke lang. Kamusta? Grabe. Pero ito talaga, ito lang isa ko na Coach Oli napansin ko talaga, kahit saan tayo nakapunta tayo ng Hong Kong, ayan nga, napuntahan natin yung ilang mga KLCs dito sa Amerika. Nako, grabe, iisa lang talaga yung standards. Parang wala ka sa parang alam mo yun, nasa Davao ka pa din. Parehas pa rin talaga yung feeling, yung kanilang enthusiasm, yung kanilang bait, yung kanilang pagpapasalamat sa atin. Talagang dito mo talaga makikita yung yung kanilang leader. Yung katulad doon sinasabi lagi ni Coach Oli, kung ano yung leader, kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kaya yan, grabe. Okay. Kita natin ng mga mga ate natin dyan sa San Francisco. Uniform. Pero bago lahat, no? Wag po natin kakalimutan ang mga social media accounts ng SMNI, na Facebook tuloy, facebook.com, Banateros Official. At syempre, kapartner mo sa balita at serbisyo, nandyan yan. At rumble.com, SMNI News. At youtube.com, DZAR 1026 News. At syempre, www.smninews.com. Okay, sa mga walang access sa internet or sa anything like that, sa social media, meron po tayong website. At syempre, sa mga YouTube channel ng Banateros, Banat by Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, and Jay Guevara. Yan, nakikita naman sa screen. But anyway,
Boss D, habang nandyan ka sa Amerika ay painit ng painit talaga. Lalong umiinit ang mga balita dito sa atin sa Pilipinas. Katulad na lang, no, itong sinabi ni Kung Kun na napag-usapan na natin ito, pero sagutin natin. Sagutin natin yung sinabi ni Kung Kun sa pamamagitan ng sagot ni VP Sara Duterte. Kasi ang sabi ni Kung Kun, mga kababayan, ay kung wala daw isang tao na ang tinutukoy niya sa si VP Sara Duterte na atat maging presidente, hindi raw mangyayari ang kaguluhan na ito. At sinagot ito ni VP Sara Duterte. At ang pahayag ng isang mambabatas laban sa kanya na sinabing siya ang ugat ng mga kaguluhan ngayon sa politika. Samantala, hindi pa sigurado ang vice presidente kung makakadalo sa pagdinig ng NBI sa December 11. Si Crislin Catarong magbabalita. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hun na maiiwasan daw sana ang mga gulo sa politika kung hindi nilayo ng maaga ng Vice Presidente na maging Pangulo. Sa isang ambush interview sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, sinabi ni VP Sara na abot kamay na niya ang 2022 presidency. Pero mas pinili niyang isang tabi ito. Kung matatandaan, mainit ang panawagan ng mga Pilipino noon na tumakbong Pangulo si Inday Sara sa 2022 elections. Siya ang napipisil ng mayorya ng mga Pinoy na maging susunod na Pangulo ng bansa base sa mga lumabas na survey. Habang kaliwat kanan din ang mga sigaw at panawagan ng iba't ibang grupo na sumabak ito sa presidential race. Kaugnay dito, inihayag ni VP Sara na hindi siya sumabak sa pagkapangulo sa halalan noong 2022 upang mag-focus sa ibang bagay. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Orihinal na hinangad ni VP Duterte na muling mahalal para sa pagkaalkalde ng Davao City noong 2022 bago umatras para formal na tumakbo sa pagka-vice-presidente. Ito ay sa kabila ng pagiging top o numero 1 sa mga pangunahing survey para sa pagkapangulo sa 2022 elections. Samantala, binigyang diin ni VP Sara na hindi siya ang dahilan ng lahat ng tensyon sa politika. Hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Sa kabilang banda, tumangging magkomento ng Vice Presidente kaugnay ng mga naging huling pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa kanya. Sa ibang usapin, ipinahayag ni VP Sara na hindi pa siya sigurado kung makadadalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa December 11. Sinabi ng Vice Presidente na bukod kasi sa araw-araw na may pagbabago ng kanyang mga schedule, ay isinasaalang-alang din niya ang ipinapayo sa kanya ng mga abogado. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. Hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers. Sa kabilang dako, ibinahagi naman ng pangalawang Pangulo na dadalo siya sa susunod na House probe kaugnay ng issue sa confidential funds ng Office of the Vice President. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Nabanggit din niya na nakatakdang mag-indefinite leave sa kanyang pwesto sa opisina si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff at Undersecretary ng OVP. Si Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center ay nakalabas na ng ospital dakong alas 6:30 ng gabi noong Sabado.
Iniutos ng House Committee on Good Governance and Public Accountability nitong Sabado ang pagpapalaya kay Lopez matapos ang 10 araw na detensyon nito kasunod ng contempt order ng Kamara. Sa huli, pinasalamatan ng lubos ni VP Sara ang mga taong sumusuporta sa kanya sa EDSA Shrine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News. Alright, so Boss D, uunahin na muna kita. Bilang hindi ka pa ata nakakapag-komento dito, no? So alam ko marami kang sasabihin tungkol dito, unahin na kita. Hindi, Ano nakomentuhan na rin natin yan. Sabi ko nga, ito si Kung Hun, Kangkong, ano ba to? Bahala ka na. Hindi natin alam kung saan kangkungan namamalagi ito. Hindi natin alam kung taga ibang planeta to, baka taga planet Namek ito. Kasi alam naman natin na nag-number 1 na si Inday Sara sa survey dati. And very vocal din naman si Amy Marcos doon sa panliligaw nila kay Inday Sara. Initially, nililigawan nga nila si Inday Sara para piliin si Bongbong Marcos bilang kanyang pangalawang pangulo. Sana kung tatakbo siya bilang presidente. Hindi nga siya interesado. Hindi sila ganid sa kapangyarihan katulad ninyo na kung talagang gusto lang ni Inday Sara maging presidente ng Pilipinas, merong Run Sara Run movement noong 2021 na lahat naman tayo nagpunta. Hindi lang yan naganap dito sa Metro Manila, pati sa Davao at pati sa ibang mga parte ng Pilipinas. So ewan ko talaga kung saan nanggagaling itong hugot na itong mga kongresista natin na hindi ko alam. Kasi after niyang sinabi yan, nagano na siya, nagbitaw na siya ng mga salitang mga magaganda patungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Na alam naman natin, karamihan ng mga Pilipino hindi naman nararamdaman yung kanyang pinagsasasabi. Di ba? Sabi nga rin ni Lucas Bersamin, ES Bersamin na parang gusto daw yata ni PRRD iupo yung anak niya. Kaya nananawagan sa mga militar. Alam din naman natin na si PRRD ang nagsasabi kay Inday Sara na hindi ito, wag ka nang tumakbo because it's not worth it. Being a president is a thankless job. Ika nga, hindi ka ma-appreciate dito. Maganda gawin mo, pangit ang gawin mo, pare-parehas lang, galit pa rin ang tao sa'yo. And sinabi rin naman ni PRD before, di ba, na ang pagiging presidente, hindi yata siya akma sa isang babae. So, conflicting? Doon sa mga early pronouncement na ni PRRD patungkol dito sa presidency na itong pinagsasasabi ni Lucas Bersamin at saka itong si Kangkong. Hindi ko talaga alam. Ako medyo hindi ko alam saan talaga sila humuhugot ng istorya at ng script. Matatapang silang magsalita sa mga press con, pero pag nasa harap naman na nila yung si PRD at saka si Inday Sara, para naman silang mga binuhusan ng malamig na tubig, mga partners. Okay, Coach Oli. Alam mo, ang ibig sabihin ng atat, greedy Yeah. or swapang. Swapang sa kapangyarihan, swapang sa posisyon, at swapang sa pera. At hindi po si VP Sara yan. Alam natin na ang kaswapangan, yung pinipilit mo, yung hindi hinug, yung hinihinog sa pilit. Yung alam mo, hindi talaga ukol, control freak, gusto niya mangyari. At hindi yan si VP Sara. Alam kong kilala nyo kung sino yung ganyang may pag-uugali na yan. Kaya alam mo, tingnan natin, malaki ang tiwala ko kay VP Sara. Sa isang banda, nagkamali siya at hindi siya tumuloy bilang presidente. Pero sa isang banda, pag tiningnan po natin, alam natin hindi magnanakaw si VP Sara. Dahil kung magnanakaw lang siya, hindi na siya tumanggi bilang maging presidente. Kanya na po yun. Kung ikaw ay loyalista, pulahan, dilawan, pinklawan, kahit ano ka pa, o DDS ka, buong Pilipinas alam po na magiging presidente si VP Sara noong 2022 kung tumuloy siya. Hindi ka tao kung hindi mo alam to. Or nagtatanga-tangahan ka or nagbobobobohan ka. Kaya alam mo, ang laki ng believe ko kay VP Sara kasi not everybody can do it. Yung mga politiko, magtanong ka dyan na meron na siyang pag-asa
na siguradong magiging presidente and yet bibitawan mo. Siguro magtanong ka ng 100 politiko, baka isa lang ang makita mo dyan eh. Kasi hindi po madali bitawan kung alam mo, presidente ka na. Kahit ako, tanungin ninyo, kung ako'y siguradong magiging presidente, baka mapadalawang isip ako kung kaya ko pang bitawan. Pero iba po si VP Sara. Kaya alam natin, hindi siya swapang sa pera. Yung patungkol sa confidential funds, hindi. Kasi pwede na eh. Kung magnanakaw lang siya, edi sana tinuloy niya na yung presidente. Sino yan si Martin? Kung naging presidente si VP Sara, huyo ka Martin. Ano bang napatunayan ni Martin? Bukod sa pagiging pinsan ni Marcos. Wala, yun lang. Nagkataon lang, pinanganak siya bilang Romualdez na pinsan ang Marcos. Wala. Di ba? So, napaka-imposible na ang binibintang nila kay VP Sara na mangungurakot. So, tingnan po natin. Itong mga nagko-komentaryo na pinipilit ni Sara yung sarili niya, hindi po. Sa katunayan, ayaw niya eh. Kami lang naman ang makulit eh. Yung taong bayan lang naman ang makulit na gusto siyang patakbuhin, na gusto siya maging presidente. So, wag po tayong itong mga kasi alam mo pag mambabatas ka tapos para kang yung mga komentaryo mo parang walang sustansya. Nagmumukha kayong tanga, partners. Jay? Madagdagan ko, Coach Oli. Sige. Madagdagan ko yung sinabi ni Coach Oli. Kasi hindi ito ang mga Duterte. Kung matatandaan natin si PRD, nagkaroon din ng parang panliligaw sa kanya para tumakbo. Hindi nga siya nag-file ng Certificate of Candidacy dahil merong substitution noong panahon niya, noong 2016, ay nag-substitute siya doon sa late DILG, yung taga-DILG, remember? Hindi ko na matandaan yung pangalan eh. Pero nag-substitute lang siya doon kaya siya biglang napatakbo ng presidente. And napakalakas din ang panawagan mga bossing sa magkapatid na Pulong at saka Baste Duterte na tumakbo sa Senado. Pero hindi kasi ito ang brand ng politika ng mga Duterte. Hindi sila yung parang ganit sa kapangyarihan, hindi sila yung katulad ng iba na kahit ayaw naman ng tao sa kanila, pinipilit nilang makapasok sa posisyon. Kita ninyo, anong tinakbuhan ni PRD? Bagamat pumapasok si PRD sa survey ng pagkasenador, tumakbo siya bilang mayor. Si Baste, nag-slide down to vice mayor. Si Pulong, nag-stay sa Congress. Pero kayang-kaya nilang manalo. Napakalakas ng clamor ng tao na sila ay tumakbo bilang mga senador. Pero hindi nga sila ganun. Hindi sila patay gutom sa kapangyarihan, patay gutom sa posisyon, katulad ninyo na mga ayaw naman ng tao sa inyo pero pilit ng pilit kayo sa mga sarili ninyo. Meron pa isang kongresistang babae, Zamora yata yung apelyido nung nagsasabi kay Inday Sara na ikaw naman pala dapat yung mananalo, ba't hindi ka tumakbo? Ayun lang ang masasagot ko lang doon kasi nga hindi siya patay gutom sa kapangyarihan katulad ninyo. Iyon? Na pinipilit ninyo yung mga sarili ninyo doon sa mga posisyon na hindi naman akma para sa Kakayahan nila. para sa inyo. Oo. Jay, ikaw na Jay? Yung mga sinabi ni kapangalan ko pa kasi itong lokong to, Jay Kongkong. Jay Kongkong. Ganun ba ang mga Jay? Ewan ko rin, magpabinyag ka nga ulit. Oo. Si Jay, ano yan? Jay Kengkoy. Jay Kengkoy. Jay Kongkong. Alam mo, yung sinasabi niya kay VP Sara, ano niya yun? Gusto niya sabihin kay Martin Romualdez yun. Dinaan niya lang kay VP Sara. Na yung sinabi niyang atat maging presidente, atat maging tingnan mo, hindi naman natin nakikita kay VP Sara yun eh. At nakikita natin kay Martin Romualdez yun. Tingnan nyo kung grabe kung mag-ikot sa mga bayan-bayan, di ba? So, yun. At eto, pinakamalupit dyan. Kanina, sinasabi ni Boss Dada, bakit parang silang, hindi natin maintindihan, bakit galit na galit sila sa Duterte? Bakit nila nasasabi? Eto yun eh. Asan ba yung camera natin? Ayun yung camera sino ba yung dyan? Sino ba yung pwedeng pukusan nito? Ito kasi yan. Ito yung isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit galit na galit yan or nasasabi nila yan sa mga Duterte. Kasi nung nakaraan, diba, pinakita ko. Natapik din kasi natin to si si Kangkong eh. So inangat ang kamay nito, diba, ni PRD. So ngayon iba naman. Pakita mo na yan. Mayor pa pala siya nito.
O sa ano yan, sa Zambales. Sa Subic. Oo, mayor pa, naging mayor pala to nung 2019. Oo. So, isa pala to sa ano, may ano rin pala to, may itinatagong madilim na ano. Madilim na kahapon. Madilim na Madilim na kahapon. kilikili. Or malansang nakaraan sa karagatan. Wow. Pakita mo na. Oo. Eto, mapakita natin yung ano, asan na ba? Asan na ba yung ating... asan na? Ano to? Oo. Ayun, yun. No? So, to. Ayan, no? Kita niya yan. Pakilapit nga yan, no? Kitang-kita niya yan, no? So, ito ay nilabas ng InquireNet. Subic Mayor, Narcolis. Links to illegal drugs. Ayan. Yun. Kaya Alam naman natin, di ba, mga Duterte, talagang ano yan talagang sobrang sobrang maraming nagagalit sa mga Duterte, lalo na yung mga politiko na na-involve at involved pa rin hanggang ngayon sa droga. So hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing involved si Congressman basta na, ano? Jay Kung Hun. Pero Na-involved. dito kasi, binalita kasi na InquireNet to. Na dati palang involved yan sa ipinagbabawal na Ayun. droga. Ako, kaya naman pala, no? Congressman. Wait lang, siyempre, bago tayo mag-break, no, sabihin ko lang muna din yung aking opinion dito. Hindi natin alam kung saan umuhugot na kapal na muka itong mga bata ni Tamba, no? Kasi kung ano-ano, pinagluloko nila ang taong bayan. Yung gawain nila ay binibintang sa iba. Alam na natin si VP Sara Duterte, panalo na yan noong 2022 at kasama tayo dyan. Ilang rally ang pinagdaanan natin. Ganito lang yan mga kababayan. Si VP Sara Duterte ay elected ng buong Pilipinas. Yung amo nila, elected lang doon sa distrito nila, wala pang kalaban. Eto na lang, mag-isip na lang kayo. Si VP Sara elected ng buong Pilipinas pero hindi mo nakikita ang mukha ni VP Sara sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantalang itong amo nila, elected lang ng distrito nila, yung mukha niya nakabalan doon sa buong Pilipinas. Now, kayo na mag-isip kung sino po ang atat na maging presidente. But anyway, abangan nyo po ang guest natin. Mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Napakaganda ng guest natin. Yun. Alright, so yun, tayo po ay nagbabalik. Dito lang yan sa Banateros. And of course, meron tayong bisita na walang iba kundi ang maganda, matapang na birthday lang kahapon. Walang iba kundi si Ma'am Cathy Binag. Ma'am Cathy, kumustahin niyo po yung inyong mga taga-subaybay, yung mga umiidolo sa inyo. Napakarami, nakikita ko sa social media. Ayan, the floor is yours. Yeah. Sa mga bumati sa akin sa aking kaarawan, maraming salamat po. 48 na ako, but Ala. still, taking it. Hindi halata, ma'am. Hindi Diba? yan. Mas mukha pa akong 40 sa iyo eh. Huwag ka Diba? naman ganun. Masyado mo naman dinadaon. Kasama po natin Hindi. si Boss Dada. All the way from United States of America. Wow. Happy birthday, Thank you. Madam Cathy. Ayan. Hello, yung aking kamusta secret naman po? love team. Ayun! grabe. Secret love team talaga yun. Secret love team. But Huwag anyway, natin paalam sa kanila. Pag sa susunod, one-on-one tayo, hindi kasama yung Banateros na mga yan. pag nalaman nila, wala na. Kaya tayo dyan. But anyway, happy birthday, Ma'am Thank Cathy. you, And thank you. thank you for Thank you. giving us the time para makabalik ka dito. Yes, thank you. Napakasaya na naman ng isa dyan. Nawala yung lamig eh. Maganda na aircon. Nakapagkape agad ng mabilisan eh. So, eto, maraming kaganapan sa ating lipunan ngayon, ma'am. Pero eto, mag-usapan muna natin yung nakaraang namataan ka namin ng ilang beses doon sa EDSA rally. Nakita ka rin namin. Parang nakita ka namin sa BMMC, no? Yeah, Oo. veterans. Yeah. So, how was the experience bilang first time mo na makasama sa mga ganung mga event? I know. Is that your first time? na makasama yes, doon? yes. So, how does pero it feel? mga like rally na hindi anti-government. Mm-hmm. Pero Like, anti-government, yun lang. This is So, the first time. How does it feel? Well, iba yung iba yung feeling kapag yung first hand mo na experience yung mga Yes. bagay, naintindihan mo yung mga pagdinig or like yung mga Hinaing. pananaw, hinaing ng tao, yung kanilang sufferings. Kasi talagang like ako, blessed ako in a way na I'm privileged. Tapos knowing them, na nakikita mo sila na nahihirapan sila, pinapawisan sila, nagugutom sila, naulanan sila, maiiyak ka talaga. Yun talagang, kaya nagre-react ako yung sinabi na bayaran daw, hindi.
kung bayan, hindi sobrang dami na. Yung parang, di ba? Ganun yun eh. Pag dumaming isang rally na sobrang biglaan, tapos may budget. Katulad yan, balita ako sa EDSA, nagsistage sila dyan eh. Meron daw silang gagawing rally dyan. May budget nga daw, 1.5 billion. So let's see. Sayang naman yung budget na yun, bigay nyo lang sa mga biktima ng mga nabaha. Yun. Diba? Ayun. Kati Bidag, babayaran. Look at that. Mas maganda pa to doon sa mga nasa kamarang iba eh. Yung mga nagpupilit na gumaganda eh. Oo naman. Okay, Coach Oli, baka may question ka kay Ma'am Cathy. Yeah. Ang ganda ni Ma'am Cathy. Ay, grabe no. Nanginginig pa. Nanginginig pa, oh. Hindi naman Pero question hindi ko type yun yung eh. kulay niya eh. Hindi naman question yun eh, Coach Oli. Tama. Hindi naman Question question ba yun? Hindi raw niya type yung kulay. Hindi, ano yung kulay niya? Bakit ganun? Yun ang Kulay ng kasi- pag-ibig. Ay, kulay ba ng pag-ibig? Ay, yari tayo dyan. Anyway, pag natin Coach kasi birthday niya. Ayo. That's the color of the birthday. So, Yes. Hindi, pero maganda yung ano. Pero tingnan niyo naman, itim pa rin yung combination. Iyan. Oo. Diba? Sa kabila ng tawag dito, landigaya, may Oo. luksa sa loob. Yun. Dahil para to sa mamamayang Pilipinong nabudol. Yun. Totoong nagmamahal pero nasaktan ang puso. Ayun. Yun. Coach Oli, tuloy mo na yung tanong mo, Coach Oli. Eh, yun na. Hindi naman tanong yun eh. Yung impeachment. Kasi may impeachment ngayon, Talaga, Ma'am Cathy, ano, diretsuhin na mga- natin. Okay. Oo. Sige. So ano masasabi mo dyan sa impeachment na yan, Ma'am Cathy? Alam mo, halatang-halata naman na talagang gustong-gusto nila matanggal si VP Sara kasi sabi nila, Sara is not a threat. Pero obviously, all the things na lahat ng ginagawa nila right now is talagang halatang-halata na threaten sila. Yung Ale, nananahimik, yung Ale, nagtatrabaho lang, pero wala silang ginawa dahil hindi nila maitumba, dahil may paninindigan, may prinsipyo, may integridad, talagang ginagawa nila lahat para ibagsak siya. But always remember, obvious naman, nakita naman natin sa social media. Yes. Yung support, 'di ba? Yung real people, lahat nagre-react even sa, sa account ng ating ni BBM. 'Di ba? Pinagtatawanan yung mga account ng mga kongresista. You cannot put a good man down. Eh. Yes, that's correct. And guided by the Lord. Ayaw niyong patahimikin, di lalong maggigigil yung mga tao sa inyo. So, bring it on. Yun. Diba? Jay, baka may question ka kay Ma'am. Pinakamasaklap pa nito, yung isa sa mga nagpapa-impeach, convicted. Nako. Yun na naman, Ayan, tayo. yung Diba? isa sa ano. At ito nga, inendorso ng babatas mula sa Akbayan Party List. Sila daw ang mga pasimuno ng impeachment na to, Ma'am Cathy. Grabe yan, no? Ang nangyayari sa atin ngayon, yung mga convicted criminal, yung nag-go against sa government, yan pa yung pinapakinggan eh. More than dun sa mga totoong boses ng bayan. Which is yung mga sambayan ng Pilipino na tinatanong sa napunta ang flood control project funds, yung ating PhilHealth, GSIS, and marami pang iba. Nililigaw nila ang mga tao para wag pag-usapan ang mga nawawalang funds. Yan. Ang malapit pa rito, Ma'am Cathy, di ba nung kamakailan lang nag-in-interview si Marcos na sabi niya hindi daw niya hayaan or hindi niya na daw hindi na daw nila pinaplano yung impeachment na yan. So doon medyo nasunog siya kasi inamin niya na siya talaga nag-uutos sa mga congressman na i-impeach si VP Sara. Ngayon, biglang lumabas na itong Lunes ay isinampa na pala itong impeachment. So anong ibig sabihin nung sinasabi ni Marcos na yun? Anong opinion niyo doon, Ma'am Kat? Ako sa totoo lang, sabi nila, di ba, yung EDSA rally na yan, palpak or ang konti lang. In reality, naapektuhan sila. Tapos gusto nilang kalmahin yung mga tao para hindi mag-isip at hindi na mag-alsa. Too late. So, it's all scripted. Obvious naman, lahat naman ng ginagawa na, lahat naman may script, lahat sila de papel, lahat sila may binabasa. Tama. Ultimo yung si BBM, pag nagsasalita siya sa harap ng camera, yung script niya talaga, di ba nakita niyo yung last video niya, edited, ang daming edit doon. Yes. Halatang halata. So it's all scripted. What's happening now in the Philippines it's a movie. Isang pelikula, abangan natin ang susunod na kabanata, ganyan yan. Parang Ant-Man. Boss D! Yeah.
Eh, sabi nila bayaran daw yung mga nandiyan dyan sa EDSA. Siguro pag nagkaroon ng ano dyan, ng mga, yung makakaliwa, yung mga makabayan, anak bayan, mga ganyan, yan. Palagay ko, pwede mo na sabihin bayaran yan. But hanggat nakikita mo na ganyan, nakikita nyo walang stage. Nakikita naman nila na yung mga pagkain, tubig, iba-iba yung itsura ng mga pagkain at tubig na dumarating dyan. So, ibig sabihin, dinodonate lang din yan ng mga supporters. So, ako talaga, personally, hindi ako naniniwala na binayaran niyang mga yan. Kasi yun na, katulad ng sinasabi ni Ma'am Cathy, kung binayaran niyang mga yan, eh, sana well-organized yan, di ba? O sana makikita mo na may mga malalaking speakers dyan and all, pero nakikita natin na talagang wala. Yung kanilang mga yung kanilang mga placards, talagang sulat kamay, hindi katulad ng mga nakikita natin na may mga bandi-bandila pa, hindi ba? So, Ma'am Cathy, sa tingin po ba, sinabi nyo naman na mukhang apektado na sila kasi pati mga vloggers, dati sabi ng Congress or ni Barbers or Congressman Barbers na wala naman daw effect yung mga vloggers na yan. Pero ngayon, may nakita tayong balita na panaiimbestigahan niya na sa NBI, pati mga vloggers. So ano po ba to? Sa tingin nyo ba mala martial law na itong ginagawa nila sa atin? Well, di ba, I made nga yung call ko nga, nagkakaroon tayo ng silent martial law or matahimik na martial law, di ba? Yun yung Pero si Congressman Barbers, nagkamali kasi siya dun kasi meron tayong batas na na nasasaklawan yan na bilang bilang public official, kailangan tanggap mo ang kritisismo. And I will read this yung batas na yan. Ang artikulo 3 sa English, di ba? Ika-4 na seksyon ng konstitusyon ay malinaw na nagpoprotekta sa kalayaan ng pananalita. Sinasabing walang batas ang dapat ipasa na magsusupil sa kalayaan ng pananalita, ng ekspresyon, o ng pamamahayag. Ang probisyong ito ay ang matibay na pundasyon ng demokrasya na nagpapahintulot sa mga mamamayan na malayang ihayag ang kanilang mga opinyon sa pagganap ng mga opisyal ng gobyerno at estado ng pamamahala. So basically, wala kayong parang wala silang, dapat i-welcome nila yung criticism ng mamamayang Pilipino para imbes na kalabanin nila yon, it's part of their job. Yan yung Pinalalabas nila na ay, hindi kayo pwedeng magsalita ng masama sa amin, sobra na to, and also dapat i-demanda yan. It's abuse of power. Diba? Parang wala na tayong freedom of speech. Dapat meron tayo niyan kasi we are in a democratic country. Entitled po tayo dyan kasi sabi mo nga, nasusulat po yan sa batas. Eh, ang problema nga po dito, hindi po nila kasi kaya pantayan yung nagawa ng sinundan nilang na liderato. Kaya nila ginagawa ito. Yung mga, aminin man nila sa hindi, napakalaki ng impact ng mga vloggers. At sabi nila binabayaran ng mga vloggers, bayaran ng mga Duterte supporters. Now, kung bayaran ang mga Duterte vloggers o mga Duterte supporters, bakit di nyo bayaran? Exactly. Bayaran pala bayaran nyo. Buy them out. Oo. Kung magkano binibigay, halimbawa, sabihin na natin, 1 million binibigay ng mga Duterte or kung meron man, doblehin nyo. Bakit di nyo gawin? Ang totoo kasi dyan, walang bayaran dito. Kahit kami, na mga sumusuporta sa mga Duterte, hindi kami nakakatanggap ng bayad. Exactly. Ang ginagawa nila, sabi nga nila it doesn't need to be true. It's just need to look like that. Exactly. Para siyempre, bayaran. Pag paulit-ulit na naririnig ng tao, yun ang kumbaga, papasok na sa utak nila, o bayaran yan, kahit wala namang ebidensya. Tayo, may ebidensya tayo na yung mga vlogger sa kabila, binabayaran yan. Napakarami. Pero ito yan partners, may dadagdag lang ako. Kasi, parang sa nakikita ko kasi itong mga in aid of legislations, itong mga committee na ito, ginagawa itong kanilang pagdinig or kanilang investigation publicly. So natural na kapag ang publiko ay nagkomento sa inyo, whether mabuti man yan or maganda sa inyo, dahil you made your
inquiries public. So bakit kung gusto nyo pala na hindi kayo napupulaan, ayaw nyo pala na kayo ay nasisita, nakikriticize, bakit hindi nyo gawing executive lahat ng ninyo? Hearing. Lahat ng inyong mga sessions, hearings, hindi ba? Para talagang kayo-kayo na lang nakakaalam ng mga pinaggagawa ninyo. Para wala na tayong pagtatalunan, di ba? Agree ka ba doon, Ma'am Cathy? Oo, 'di ba? Ang problema nga, 'di ba, sabi ko nga, even yung nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas ngayon, ang mindsetting na ginagawa nila sa mamamayang Pilipino sinasabi nila na drama or kasalanan ni VP Sara. Una sa lahat, kayo gumawa ng pelikulang ito. Kayo nag-umpisa. Ngayon, ang ginawa niyong bida si VP Sara. Si VP Sara, ginawa mong bida, 'di ba ang bida sa umpisa inaapi? Anong ending ng inaapi na bida? Di ba nananalo? Correct. So, alam niyo na kung anong magiging ending sa kagagawan niyo. Kayo din mismo ang gumawa ng pelikulang ito. So, huwag kayong magulat kung ang ending bumalik sa inyo. Kasi kayo may kagagawan, yung kapalpakan na pinagagagawa niyo. Alam mo, madagdag ko lang maiksihan lang. Yung ginawa ni Barbers na yan, weak defense po yan. Kasi pwede naman, bagamat hindi ako yung mga nag-post noon against yung sa kapatid niya, yun yung issue dun Yung involved daw sa pulburon yung kapatid niya, di umano, hindi ako nag-post noon, pero alam mo, dapat sinagot niya Sinagot niya with evidence. Kasi sabi, dapat ang politiko ay hindi balat sibuyas. Yun. So pag susuklian mo lang ng demanda, it is as if you're admitting it. Kasi wala kang defense hindi mo kaya. Diba? I mean, hindi natin masisisi ang taong bayan na lalong isipin, totoo, guilty kayo. Kasi gaya nung sinasabi, inahamon ng drug test, ayaw magpa-drug test. Ano iisipin ng taong bayan? Totoo. Di ba? Wala ka namang hinain na depensa Ang hinain mo lang, nagsumbong ka sa NBI na imbestigahan itong mga vloggers. Talagang, alam mo, ang bottom line dito, patatahimikin talaga ang mga vloggers. Yung bang, ang gusto nila, oo ka na lang. Pag may sinabi sila, oo tayo. Sang-ayon tayo ng sang-ayon ng sang-ayon ng sang-ayon. Kung hindi, yari kayo. Oo, kasi yung mga vloggers kaya-kaya nila Si VP Sara nga, i-impeach nila di ba? So, formal na pong sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero ang hakbang, agad na kinwestiyon ng isang veteranong abogado, si MJ Mondihar, sa report. Sumugod sa Kamara nitong Lunes, December 2, ang ilang sektor para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. 4 ang grounds for impeachment. Kabila ang culpable violation of the Constitution, issue ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pa umanong mga krimen. Isa sa mga namataan sa filing ng impeachment case, si dating Senador Leila de Lima, habang ang Akbayan Party List naman ang mag-i-endorso ng reklamo. Nakahanda raw ang Kamara na aksyonan ng impeachment complaint. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, talagang nais patahimikin ng administrasyon ang bise. Unang senyales ay ang pagpapalit ng mga sundalong magbabantay sa kanya. Bakit mo tinatanggal ang security? Ang security para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Ikalawang palatandaan ayon kay Panelo ay ang inihang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ito'y kahit ombudsman na mismo ang nagsabi na wala sila nakikitang dahilan para imbestigahan si VP Sara. Obvious na yan. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam mo naman nating numbers game yan. Pinitik naman ni Panelo si Pangulong Bongbong Marcos, lalo pat nanawagan sa Kamara nitong huli ang presidente na huwag sampahan ang impeachment case ang bise. Pero ayon sa veteranong abogado, lumalabas na nagmamalinis lamang ang Pangulo sa maaaring sapitin ng kanyang dating running mate. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Para sa Diyos, Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yun. Ayun, So, grabe,
impeachment na kay VP Sara Duterte ang pinag-uusapan. Nasaan na yung sinabi ni Bongbong Marcos na huwag nang i-impeach si VP Sara Duterte? So ibig sabihin lang ho nito, itong mga nasa Kongreso ay hindi po nakikinig sa presidente ng Pilipinas. Lalo-lalo na itong makabayan ay makabayan black. So, Ma'am Cathy, ano ang tingin yung mangyayari kung halimbawa i-impeach talaga nila o tuluyan nilang i-impeach si VP Sara Duterte? What do you think will happen? Well, malalaman nila kung anong patutunguhan ng kanilang inumpisahan. Katulad nga sinabi ko, yung pelikulang inumpisahan nila na ang ginawa nila bida si VP Sara na nanahimik, na ngayon inaapi nila, mapupunta sa lahat ng pinagpaguran nila. Yung Ale is maraming maraming pinangahawakan at maraming taong gustong tumulong sa kanya para patunayan kung ano yung totoong nangyayari sa bansa natin at kung anong klaseng liderato meron tayo ngayon. And obviously, kitang-kita nyo naman. Kasi nga, kahit i-control nila ang national media or, pero ang social media right now, I attended an AI seminar lately. Yes. And apparently, wala na ang TV. 85% is Facebook, 80% is YouTube, 75% is TikTok, something like that. So, hindi mo makokontrol kasi may mga totoong mga trolls nga di ba? Wala nga mga mukha. Paano? Huwag ko kayo maniniwala sa mga nagko-comment na nakalock ang profile, tapos walang mga mukha. Yung mga mukha nila, hindi nila mukha. Galing sa Google. Oh. Pero ma'am, may tanong ko lang, kailan niyo po ba ilalabas? Yung mga hawak-hawak niyo dyan. Mauna muna si VP. Ayun. Okay, sige. Makomentuhan ko, partner. Sige. Makomentuhan ko yung patungkol dyan sa comment ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi ito, script na naman nila to, Ma'am Cathy Binag. I think mag-agree ka dito. Kasi ikaw nagsabi na may pelikula silang ginawa at ginagawa. Parang pinalalabas kasi dito ni Bongbong na nakikiusap ako sa Congress pero biglang lumabas naman yung impeachment complaint. So parang ang nila dito, ang play nila dito is hindi pwede yung sinasabi ninyo na na ang may pakana ng lahat ng ito is Malacanang. Kasi kita nyo, nagsabi na nga si Bongbong Marcos na wag i-impeach pero in-impeach pa rin. So labas si dito, wala talagang control o mali yung sinasabi ng mga Duterte supporters na ang nag-orchestrate nito Malacanang. Hindi ba? Alam naman natin ganyan din ang ginawa nila sa KOJC. Kung matatandaan ninyo, si Benhar Avalos noon, sinabi niya walang kamay ang Malacanang dito sa desisyon na ginagawa ng PNP. This is all PNP. So kami sa Malacanang, NDILG, wala kami rito. And then, kalaunan, makikita mo, sunod-sunod ang statement ni Abalos, ni BBM. Sila mismo yung nagbibigay ng mga kumbaga may mga statement sila na talagang nakakasakit dito sa KOJC at parang gina-justify pa nila yung siege na ginawa nila. So talagang dito makikita natin na pinapaandaran lang talaga tayo ng mga to. Itong impeachment na to ay gagana. Pero sabi nga nila, may nakikita ako mga post sa Facebook na ingay lang to kasi alam naman natin mag-election na next year, 2025. And sabi nga nila, sinasabi na rin naman ni Jinggoy Estrada na mas maraming problema ang bayan natin. Si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada nagsasabi niyan. Alam naman natin na ang impeachment court ay ang Senate. So kung ang Senate mukhang hindi nila wini-welcome itong idea ng impeachment kay Inday Sara, feeling ko talagang propaganda lang talaga ito at para lituhin ng taong bayan dahil napakarami ng mga expose na binitawan ni Inday Sara na alam nating sisingilin natin sila doon. Katulad nung panunumpa ni Inday Sara na sinabi nila pag sumumpa, magpapadrug test sila pero hanggang ngayon wala pa. Kung Ma'am Cathy Binag, hindi ba yung kaibigan mong si Migs Nograles, nagpa-drug test daw, di ba kasabay ni Pulong pero hindi naman pinapakita yung resulta. Si Pulong nagpakita ng resulta. So
Ano pong komento niyo dyan? Hindi ko siya kaibigan eh. Ay, di ba? Hindi. Sabi kasi kumakalat, kaibigan nyo daw eh. Hindi ko siya joke kilala. lang. Kilala ko kuya niya. Si Carlo. Si Carlo. Kilala ko yung mag-asawa. Pero hindi ko siya kilala. Eh yun na nga. Ang hilig nilang manghamon pero hindi naman nila pinaninindigan. And alam mo yung katulad nung sinabi ni Boss Dada. Mm. Remember, there's a saying in sa kapulisan, yung good cop and bad cop Yes. na laro. That's what they're doing. Yan ang ginagawa nila. Umaate na mabuting pulis, masamang pulis. Alam mo yon? This is all a game for them. 'Di ba? Pwede. So, yun lang. Tapos yung impeachment ka ni BP Sara, yung iba dyan, yung nag-file dyan, baka naman alam na nilang hindi sila mananalo, kaya nang gugulo. Ano ba ang papel ng mga kaliwa? Di ba, manggulo? Tama rin naman si Senator Jinggoy. There's so many important problems na dapat tayong mas importante natin binibigyan ng pansin rather than this nonsense. At saka ang isa pa dito, Ma'am Cathy, no, pagka ipinursu itong impeachment complaint, magsasayang na naman tayo ng funds ng government. Kasi dito biro, yung impeachment na ganyan, pag-uusapan, mga hearing-hearing, pag-uusapan yan sa Senado, pag-uusapan sa Kongreso. So, pera na naman ng taong bayan ang gagastusin dyan. Then, at the end of the day, wala naman sila mapapatunayan. Nagsayang lang sila ng oras, nagsayang lang sila ng pera, at nagsayang sila ng panahon ng mga tao. At ganyan kasi, para sa akin, mahirap na paniwalaan si Poncio Pilato. Exactly. Yan. Totoo naman. Totoo naman. And ang tanong doon, magkano po ba kinikita nyo every hearing? Diba? Ako po. Buti pa kayo Ay. kumikita. Sana all. Sana all. Diba? I-donate nyo na lang yan sa mga biktima ng ng mga bagyo. 'Di ba? Ayan, si Saldico, yung Bicol. Nakita nyo, grabe, kawawa. Pero hindi po sa iyo nang galing yun, Mama, yung may kinikita. Kasi ang sabi ni VP Sara Duterte, may nakapagsabi sa kanya na Yeah. pasensya na, hindi namin gusto ginagawa namin. Kaya lang, mag-i-eleksyon na kailangan namin ng pera. Yun ang mismong sinabi ni VP Sara Yeah. Duterte. At saka ako nagtatanong, kaya nga magkano po bang kinikita nyo? Pagtay Yun, tayo yun. dyan. Magkano nga ba? Kami po yung nagtatanong lang. Coach Oli, baka may tanong ka rin. Lang. Hindi, yung tanong ko, Ma'am Cathy, sa tingin nyo ba talagang drama ito or talagang medyo walang silbi si Marcos na hindi niya talaga kaya yung pinsan niya? Kasi hindi kaya posibleng merong Nagka-clash na rin sila. nagpapataasan na ng ihi yung magpinsan? Well, balita, ako na may nabalitaan ako na medyo may gulo. Yun. May gulo na sa loob. Second to that is like, umpisa pa lang naman nakita natin na wala tayong, we have a weak president talaga. Kasi umpisa pa lang, kung ayaw niya tong lahat ng gulo na to, pwede naman niyang hintuto eh. Ang dali lang eh. Presidente. Presidente ka, you can just say, tama na yan, parang si PRRD. Correct. Yung political will. Yung sinabi ni President Digong na kalabanin natin ang droga, kinalaban ng lahat. Yung sinabi niyang walang korupsyon, lahat ng politician, natakot magnakaw and kumupit. And I don't know if you can remember, Ma'am, na si PRRD dati nagalit noong pilit ipinapa-impeach ng kanyang mga cabinet, ng cabinet secretary, si Len Robredo. Yes. Isang salita lang ni PRRD, tigil. Tigilan Wala nyo, tayong issue. tigilan nyo yan. Ganun lang, Exactly. yan ang gusto mong sabihin. Yes, yes. Yun nga, kung ayaw mo ng all this, ano yan, parang circus na nangyayari sa atin na ang Congress wala na atang napapasang batas. Mga importante nga, again, importanteng bagay na dapat na asikasuhin nila is nawawala ng saysay. Yes. Nakafocus sila masyado kay VP Sara, nasasayang yung pondo ng bayan sa lahat ng hearing. Siguro, Ma'am Cathy, no, ako sa tingin ko lang, sa kabila ng pagsasabi ni President Bongbong Marcos na wag impeach si VP Sara, I know, siguro sa likod niyan, nanonood siya sa mga balita at nakangiti habang binabanatan ng mga kakampi niya si VP Sara Duterte. No? Sa tingin mo? Oo naman, kasi ba't tumagal naman ng ganito yan kung hindi sila nag-e-enjoy? Correct. Diba? This is a game for them. It's like, alam mo yung typical na, nakita ko to pag yung mayaman na nagtitrip, tapos nagda-drugs ka. Uy. Ganon tayo yun, dyan. diba? Parang nagtitrip na, ito yung trip ko ngayon, gawin ko to. Ito yung gusto kong trip. So, hindi ba yung mga may influence ng drugs, parang nagpapabago-bago sila ng Yes. pag-iisip, Inconsistent. behavior. Inconsistent behavior,
may takot Mm. after. So, kailangan nilang i-boost para i-boost yung kanilang confidence by taking it. Again and again and Yan, again. paulit-ulit. Kasi pag wala niyan, tapos susundutin nila ng alcohol. Ang gusto Yan. kong makita, yung talagang actual na nakikita sila yung friends nila, circle of friends nila na may ano. Meron ba tayo, no? Palabas natin dito. Yung video. Yung magsalita mo, ma'am. Pero Boss D. may Ah, tanong sige, kay Ma'am tanong Cathy, ko. no? Kasi may sinabi sila dito, naghamon si BP Sara ng drug test, no? At Okay. sabi nila, manumpa ka, mag-take ka muna ng oath, then saka tayo mag-drug test. Ngayon, nag-take na ng oath si BP Sara, itong mga ito, hindi pa nagpapadrug test. Anong masasabi niyo doon? Baka manawagan na rin kayo, baka pa-drug test sila. Oh, exactly. Dapat kayo, ang yayabang nyo eh. Oh, nag-oath. Sino ba yun? Yung Ortega ba yun? Hindi. Oh, Ortega ba? ano, Oo. basta mga young goons ba yun? Mhm. Kung young goons kayo, dapat malakas loob niyong gawin yung mga hamon sa inyo. Hindi naman pala eh. Di ba young? Si ano pala, naalala ko si Suarez ata yun. Yung nag-commit na pagka nag-take ng oath, Sino? si Suarez. Sino si Suarez yan? Yung ano ng Yung kalbo? Quezon. Yung Quezon. Kalbo Yung- ba siya? Hindi siya kalbo. Hindi Yung ba? representative Parang ng meron. Quezon. Parang, as far as I know, correct me if I'm wrong, mga kababayan. But anyway, Boss D, baka may additional question ka ba kay Ma'am Magandang Cathy Vina? Yeah. Hindi, yun lang. Ano ba ang wish niya sa kanyang birthday? Yun! Nagtanong na yung lover. Wish mo daw. Magkaroon talaga ng peace of mind ang buong sambayan ng Pilipino at lumabas na yung katotohanan at ilabas na. Ang wish ko talaga, before end of the year matapos na to lahat. Yan talaga yung wish ko kay Lord. Grabe, no, pag nakangiti si Ma'am, parang si Gal Gadot ang dati niya. No? Kaya alam mo yun. But anyway, walang halong bola. But anyway, sa mga nangyayari ngayon, Ma'am, sa tingin mo lang, sa inyong pananaw, mananalo kaya ang taong bayan? Of course. Kasi tayo ang naglagay sa kanila dyan. Tayo nagluklok dyan. Tayo din ang magtatanggal. Yun lang naman yun eh. Di ba? Walang iba. Kaya kita tinanong ng direktang gano'n kasi alam ko ikaw yung may capacity. O ikaw yung nakakahalubilo nila. Yeah. So ibig sabihin, you'll know kung matawag dito, kakayanin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili o hindi. So may pag-asa ang mga Pilipino. Oo naman. Kasi, alam mo again, balikan natin yung time na tumakbo si PRRD. They were saying di siya mananalo, probinsyano, walang alam, and all of these things. Pero what happened? Diba? He was seated as naupo siya as a president. 16th Diba? president, yes. Plus the fact na, alam mo ba't mahal ng tao ang Duterte? This is what I realized. Kasi ang gusto na ng tao ngayon, yung totoo. Yes. Yung totoo ka. Yung honest ka. Eto ko, ganito ugali ko. Yan, mahalin niyo ako or i-hate niyo ako. Nagmumura Hindi ako. sila yung pasosyal or like, meron silang status quo na pinoportray na, okay, I can read well, I can speak English, o elegante ako, compose ako. Wala na hong ganun. Yes. Mas gusto ng mamayang Pilipino, totoong tao. O ba't kayo banateros? Ba't kayo mahal? Mahal Kasi na ba? totoo kayo. Di ba? Yes. Honest kayo. Nagagalit kayo, nagmumura kayo. This is life. This is reality. Hindi yung porke, hindi porke nagmumura isang tao, bastos. Correct. Hindi porke, alam mo, sa loob ng bahay naman nila eh. Iba lang yung Tagalog lang yung atin, kanila English, pareho rin. Yes. Maganda lang pakinggan yun sa kanila. Exactly. Pero yung sa Diba? atin kasi, So palamura din. Oo naman. English lang. Dapat English yun ang lang. matutunan ni PRRD. alam niyo ma'am, coach, ako marami akong kilala, yung mga bait-baitan, pero makikita mo nagbe-beer house. Oh, Makikita mo kung iba-iba yung kasamang babae. totoo. Yung nagpapanggap na Santo Santita. Ayan. Diba? Marami yan sa politika, di ba? Oo, maraming ganyan. Napakarami dyan. Status ko nga. You know, ang politics nga right now, okay, lahat ng tumatakbo, pagbago, mabait. Yes. Pero mas madalas kinakain ng sistemang bulok. Yan. Mayroon naman tayong magandang sistema sa batas. It's just that
na i-influence ng negativity. Tsaka nagagawa nila ng paraan eh. Kung kabisado nila yung takbo ng politika, kabisado nila yung posisyon nila, Yes. so nakakagawa sila ng pasikot-sikot para makapag-umit ng pera. Anyway, ang question ko, Madagdagan ko yan, Sige, sige. Master Judea, Sige. madagdagan ko yung inyong ano. Kasi kanina, nakikinig ako sa service ng KOJC dito sa Vallejo, sa California. Isa sa mga sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi ko makalimutan, mas masahol pa itong mga politiko natin na nagpapanggap na malinis, nagpapanggap na makabayan, tutulong sa mahihirap, kesa doon sa mga totoong NPA at totoong mga terorista. Kasi itong mga terorista, alam mo na kagad na gagawa sila ng kasalanan. Hindi sila nagpapanggap na mabait sila. Itong mga itong mga politiko natin, nagpapanggap silang, kumbaga nagtatago sila sa image na para sila sa bayan pero nagnanakaw naman sila sa bayan. So mas masahol pa sila, sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, mas masahol pa sila sa mga terorista at sila talaga yung mga totoong terorista. Back to you. Oo. Jay, baka may question? Jay? Yung impeachment na to, dito nasunog si Jay Kunhon ikaw na naman. Ikaw na naman. Kasi 'di ba sabi niya atat daw si BP Sara. So kung hinahayaan ng gobyerno ang impeachment kay BP Sara, so ibig sabihin sino yung atat na maging presidente kasi dalawa lang 'yan eh. Si Chis Escudero tsaka si Martin Romualdez ang papalit kay BP Sara Duterte pag nagkataon, 'di ba? Oo, yan. So yung sinasabi ni Jay Kunghon na atat si BP Sara, totoo nga na sinasabi niya yon kay Martin Romualdez. Ginamit niya lang si BP Sara. Kasi yun talagang nakikita ng tao diyan kasi isipin nyo. Pag na-impeach si BP Sara, ang papalit diyan kung hindi si Chis Escudero, si Martin Romualdez. Ay alam naman natin si Martin Romualdez halos magmakaawa na nga sa buong Pilipinas para lang maging presidente, maging prime minister siya at pangarap niya 'yon, 'di ba? So ito na yung napakalinaw na katotohanan na kung sino ba talaga yung atak or gahaman sa posisyon. Si BP Sara ba o si Martin Romualdez? Yun. At may ebidensya tayo, yung Oo. People's Initiative. Mhm. Sa kanilang inisyatibo yun, hindi naman yun para sa taong bayan. But anyway, kaya nga, sa akin, ito, Ma'am Cathy, no, sa akin, sabi ko nga sa vlog ko lagi, maghanap tayo ng mga bagong mukha. Kasi katulad na sinabi mo kanina, yung mga bago hindi pa yan gagawa ng kalokohan. Magpapakitang gilas muna yan. Yan din ang sinasabi ko Pero, sa akin, depende pa rin yan. Yung mga nakaupo dyan sa distrito ninyo, sa mga bayan ninyo, kung iyan ay binibigyan kayo ng proyekto, binibigyan kayo ng magandang serbisyo, boto nyo ulit. Kahit 100 taon na yan dyan, boto nyo. Pero, kung wala namang nagagawa sa inyo, nananatiling mahirap ang bayan nyo, papalitan nyo na yan ng bago. Di ba? At ako naniniwala ako na doon sa mga bagong sinasabi ni Ma'am Cathy Binay kanina, nagagawa talaga ng mabuti para sa ating bayan. Magpapakitang gilas, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan, si Attorney Marcoleta, isa rin yan. At yung iba pa na... Jimmy Bondoc. Jimmy Bondoc. Ang daming mga matatalino, mga fresh faces na talaga namang alam natin na may aambag sa ating bayan. So, ano yung opinion doon, Ma'am Cathy? Ako, titingnan niyo yung record. 'Di ba? Ngayon nga 2 years pa lang wala pang nagagawa, puro ang focus is hearing. Yes. I-check niyo kung ano nagawa sa lugar ninyo, kung meron bang nagawa. Then yung pangalawa, kapag puro ayuda lang, wag niyo iboto. No. Kasi yung ayuda kayang ibigay yan kahit ni kanino nino man, 'di ba? Kaya kung si BP Sara kung magiging presidente, kaya niya rin niya magbigay ng ayuda kung gusto niya, 'di ba? But again, babalikan ko yung sinasabi na nagmamadali si BP Sara maging presidente. Alam mo, lahat kayo nagko-comment yan, ang tatangan nyo. Sa totoo lang. Kasi kung gusto niya maging presidente, noon pa, tinanggihan niya nga, di ba? Correct. So kayo kasi, ang hilig yung pumapel, lalo na yung mga bagong mukha dyan, na kabago-bago sa batas or kabago-bago sa politika, nagmamagaling. Paalala ko lang po, ang pamilyang Duterte, more than 40 years na sa politika. And hindi nyo ho yan maloloko.
papunta, baga sa iniisip nyo pa lang, nakabalik na sila. Alam mo yun? Yes. Yung parang, may ginagawa pa lang kayo, tapos na nila kahapon. Yes. Diba? Sa English is, I wanted to finish yesterday. Yeah. Diba? Nagplan ka ngayon, tapos sige, where do you Tinapos. want to finish it? I want to finish it yesterday. Tapos na. Advance. So, tahimik yan. At magtaka kayo, pag si PRRD, napakatahimik. O, yun. Ginaya ni BBM yan eh. Tahimik? Hindi, nagtanim. Umani na. Ganun kabilis. Ang Diba? bilis. Doon ako bumili. Yun ang pinakamalaking achievement ng BBM Alam mo, administration. nung nagtanim-tanim kami, naghahanap ako noon, tinausap ko yung mga magsasaka, wala daw silang ganun eh. Yung pwede ba magtatanim ako, aanihin ko na. Pero ang dami nagkakalat ngayon sa Facebook, yung may bunga na, tinatanim ulit nila. Banahan. At may dugtong ko lang dun sa sinabi ni Ma'am Cathy yung Sige. sa mga young guns. Kasi may mga din dyan pabalik-balik na. Katulad ni Benny Abante. Yan, matagal na rin yan. Ilang beses nang naihalal yan. So, wala naman din halos nagawang project. At kung ano-ano pang misa ginawa dun sa hearing na hindi naman nakikita sa kanya. No? So, ano-anong payo ang sinasabi niya kay PRRD. Kaya na sinabi niya na kayo, yung mga Duterte, nagawa na nila yun, kayo gagawin pa lang. Yes. Tapos, ang talagang sa kanila is makakapal nga yung muka. Yung luma man o bago dyan sa Congress, ang isang katagalang talaga sa kanila is makakapal ang muka. Kasi na itong katulad ni Jay yun, ito si Jay, puro Jay dyan JJ Suarez, Jay Cunhon, hindi si Jay Guevara, hindi kasali yan doon. Malay mo. Sonsa. Hindi rin. Katulad yan, mga mga dating pinromote, tinulungan ng mga Duterte. Pero ngayon na mga nakaupo na dyan at napapakinabangan na ang pera ng taong bayan, kinakalaban na nilang mga Duterte. So, in short talaga matatawag sa kanila is makakapal ang muka. Walang prinsipyo, basically. Yun, isa pa yun. Yan, walang Principle is very important. Walang prinsipyo, walang integridad, wala ring paninindigan, walang loyalty sa bayan. Wag na natin isama. Wag na. It's not about, what you call this, PRRD or Sara, VP Sara. It's about the people. Yes. Parang tayo, kaya tayo pumupunta sa mga rally na naniniwala tayong kailangan nating suportahan kasi we're doing it for the people. We're not just doing it for VP Sara. We're not just doing it for PRRD. Nakikita natin yung tawag ng bayan, yung hinanakit. Yes. Alam mo, balikan ko lang yung hindi pagkasa ni VP Sara para maging presidente ng 2022. That's what we call delicadeza. Exactly. Kasi galing yung tatay niya sa pagiging presidente. Ano nga naman ang sasabihin ng taong bayan? Kahit alam na natin na mananalo siya. Pero, kinukontra nito yung sinasabi ni Kungkun panalo na siya Ba't niya binitawan? Dahil yun sa delikadesa, yung sasabihin ng taong bayan na tatay mo, nanalo ka lang, nanalo ka lang dahil yung tatay mo presidente. Ayaw Ang bait mo naman. Hindi sila patay gutom katulad nila. Yun. Ang bait ko pa ba? Pero may tanong ako. Sige, tanong mo. May tanong ako kay Ma'am Cathy. Bakit lahat napatawag na, ikaw na lang hindi pa? Anong meron sa'yo? Oo. Ayan, may subpina na naman niya bago. Talaga? Well, I Tsaka guess... ma'am, bakit wala ka pa rin supina nun? Tagal na naman din inaantay yun. Well, I guess kasi pag lumabas ako, makikita ako ng tao Yung exposure, yung ilalabas ko, yung sasabihin ko. Eyewitness kasi ako. Hindi ako hearsay. Pero halimbawa, ma'am, magkaroon ng chance na isumpina ka ba, ibubuga mo ba lahat? Depende. Ayaw talaga, Hindi, ayaw talaga magsalita. Kung supina lang, medyo pangit yun. Mas maganda kung ipatawag siya sa hearing. Ganon. Yung maganda. Pero yung supina at sa NBI, hindi ko naman sa minamalitang NBI. So parang hindi ko gusto yun So okay sa akin, patawag sa Senate hearing or patawag sa House of Representatives. Representative hearing. Yun.
Pa-contempt mo na rin. So, depende pa Content rin. ko na rin. Ay, siguro pag na-contempt, no? Doon na magsasalita. Nako, influence ko yung mga tao sa loob pag na-contempt ako. Pag Yari. na-contempt ka, ay, Bibigyan ko lahat ng USB. Tug, 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 tug. Oh, ay, patay. May USB talaga to. pag Yan na, hindi yan na sa sila. loob, bibigyan mo ng USB. Kami nandito, hindi mo pa kami Oo, bakit binibigyan. yung sa loob? Nandyan na yan. Hintayin nyo lang. Ay, Lulagaan na to. Ayan, may hint na tayo. Andyan na yan. Diyan Hintayin nyo na na lang. sa cake. Ah. Yan na. Pero Anyway, magkano nga ba ang sinasahod nila kada rin? hindi natin Joke alam. lang. And, Boss D, baka may last message ka. Oo, at medyo tinatraffic na tayo ng ating mga militar dito. Ayun. Hindi, sa akin lang, yung mga kababayan natin na gusto magpahayag. Again, yung mga nangyayaring pagtitipon ngayon, hindi po ito para magpatalsik tayo sa posisyon. Ito ay para magpahayag lang po ng malaya. Kasi po, wala pa naman po tayo sa batas militar. At ang lahat po ng mga Pilipino ay may karapatang magpahayag po ng kanilang mga saloobin. Para naman po sa mga halal ng bayan, wala po kayo dyan kung hindi po dahil sa boto ng taong bayan. Huwag niyo pong gipitin yung mga tao na bumoto sa inyo. Dahil pagdating po ng 2025, liligawan nyo na naman kami. Kaya wag po kayong balat sibuyas, sana lang po ay magtrabaho po kayo ng maayos kasi kung maayos po ang inyong trabaho, hindi po kayo mapupulaan. Yun lang ang masasabi natin sa mga nasa gobyerno ngayon. Nananalangin tayo at nananawagan tayo na itong mga nasa Malacanang, nasa kapangyarihan, both Congress, Senate, itong Malacanang, itong mga mayors, governors, and mga konsehal natin, na yung mga natitirang panahon sa inyong panunungkulan, gampanan nyo po ng tama. Kung maayos po ang inyong pagganap, wala pong mangyayaring pagkilos, pagrereklamo, baka maging maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Yun lang po. Pag pera ng taong bayan, ibigay nyo sa taong bayan. Huwag nyo nang kinukuha kasi hindi nyo po kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Lahat ng meron kayo, kung ano yung mga mamahaling relo, sasakyan, mga malalaking bahay ninyo, temporary po yan. Hindi nyo po yan kayang dalhin sa kabilang buhay. Kaya magtrabaho po tayo ng tama. Yun lamang po, and happy birthday kay yung sa kalab team kong si Ma'am Cathy Bina. Grabe, lab team ka talaga eh. Oh. Thank you. Nalungkot naman yung isa dito, may lab team na pala. Wala na. Wala na, binasted ko naman. Actually, binasted ko. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Coach Oli, Kasi binasted na pala, Coach Oli. Ma-uppercut daw siya ng Yeah. kanyang master din. Yari tayo dyan. Coach Oli, baka may gusto mong sabihin, no? Last message. Last message. Hindi, see you again, Ma'am Cathy. At dahil dyan, eto na. Oo, si Jay, baka may last message si Jay. Ito pa galing muna natin. Siyempre, bago natin Wait lang. Last message mo. last message. Surprise to eh. Hindi tawag dito, ako mananawagan ako sa lahat ng mga nanonood na i-share nyo palagi ang mga balita na ibinabalita dito sa SMNI dahil ito na lang yung natitirang mainstream media na naghahatid ng tunay at tapat na balita. At syempre, ang mga vlog ng mga banateros, yan, at sa iba pang mga DDS vlogger kasi doon na lang tayo nakakapanood ng totoong balita. At happy birthday! Paano ba? Bago tayo magtapos, batiin muna natin si Ma'am Cathy ng happy birthday. Actually, kaya kami napunta dito para batiin ka lang. Wow naman. Happy birthday, Ma'am Cathy Binag. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Wala po hahawa. Happy birthday to you! Make a wish po. Gusto namin yung narinig. Hindi, joke lang. Pwede naman. Sige. Bahala. Matapos na lahat ng kaguluhan sa buong mundo. You? World peace ang ibig sabihin. Yes, world Pang peace. Miss Akala Universe. ko OD. Ano? Akala ko OD. Okay, happy birthday once Thank again, you, ma'am. thank you. Happy birthday, Thank you, Ma'am. thank you. Ubusin natin, andyan daw yung USB sa ilalim. Pag naubos na yung cake, nandun sa ilalim ng USB. nasa Patay ilalim. nasa ilalim ba USB? Nasa Ako na ilalim. naubos. Ano yun? Pa-games ko sa pamasko. Ayun. Ay, pag-games, no? Question and answer. Oo. Sino yung ganito?
Sino yung ganyan? Sino nagpopondo sa mga buhaya? Ganun. Sino yung sa Quadcom? Sino yung gumagamit dyan? Yun, Yan. Abangan nyo yan. Ay, mga yun ang kababayan. gusto ko. Kalbo ba yun? Okay, yun. Ay, Magkano ang Baka ako bigayan yun, sa Quadcom? Ganun. yan ang kalbo. Okay. Anyway, ang Hindi kami sesen... last ako question. sige. High grade ba yung coke nila doon? High grade? Malamang, dami ng pera, no? Oy, Ay, grabe. Baka may halo. Ano ba yung Coke? hindi coke light ha, talaga Diet. ano ha. Diet Coke? Diet Ay, grabe, no? Coke Cherry dyan sa States. Coke Cherry Coke. Oo. Meron bang gano'n? Ay, Cherry sarap on yun. top. Oh, may Social vanilla. talaga, no? Oh, may Oy, may coffee. cherry on top pa. Social talaga. Pati yung nila, yung drugs, pampapayat din. Oo. Para bumayat ang braso. Diba? Oo. Eh, grabe. Sana may drugs na nakakabuti na yung babait yung tao. Yun, araw-araw sila pa iinumin yan, ma'am. Oo, Diba? pagka ganun. Susuportahan ko pa, ibebenta ko lahat ng gamit ko. Yan, ipopromote natin. So anyway, naman, pag na-overdose sila, tapos namatay sila, tapos sasabihin ng mga tao, ay mabait yan nung nabubuhay, gano'n. No, di ba? At least. kahit pa paano, nakabawi. Mabait yan. Buti kung ganun, baka isisi kay Sara, kay VP Sara. Eh, lahat naman sinisisi sa Oo, kanya. lahat eh. Oh, lahat na lang. Anyway. Pambansang sisi ngayon to eh. Oo, pambansang sisi at ayan ata yung slogan natin ngayon eh. Pambansang sisihan ng Pilipinas. Okay. Ito naman, para naman sa ating Christmas countdown. Aba, 23 days na lang, no? Mga kabanateros, yung mga regalo, tumatanggap na po kami na ganito kaaga. At Ma'am Cathy, maraming salamat sa muling pagpapaunlak sa aming invitasyon dito. At sana makasama ka rin namin muli. Anytime. Maganda Grabe. kada Lunes, no? Dito si Ma'am Kat, no? Oo ba? Kada Sabihan niyo Lunes, ako. no? Pwede. Why not? Tara. Hindi. Para Pag- Pagka Isa Lunes, natin. isama na natin kaya sa tree planting. Oh, Ayan. Oy, I like that. Gusto ko namin I like makasama that. sa tree planting, ma'am. Sa Okay. susunod, Ma'am Gusto ko Hana, yan. Carla, paki-invite po si Ma'am Cathy sa susunod na tree planting. Magtatanim kami. Hindi, Mahilig tsaka ako dito, niyan. may tree planting malapit sa Taguig. Doon daw pupunta si Ma'am Kat. Ano yung tatanim doon? Yung puno, malamang. Magtatanim siya na pwede na ano ba ito itatanim doon? Okay. Anong puno? Diba? So, ang saya-saya lagi pag... sige. Kasi isika mo na ako. Hindi, ibig sabihin, nabubuhay yung, ni Jay pagka si Ma'am Cathy Binag. Si Jay na naman. Ako na naman. Hindi. But anyway, from the bottom of our heart, salamat sa pagpapaunlak niyo. Sana makasama Thank you ka namin also. muli. Thank you. Na-late ako. Sorry. Okay lang, okay lang. Next time, pag na-drive kayo ni Ni Jay. Si Jay na naman. Ako na naman. Si Jay na naman. Kakanta daw pag na-late. Ano kakantayin natin? Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong buka. Kailangan, dapat ang bayan kong Tanging ikaw. Ang ganda nun, di ba? Pilipinas kong mahal. Ay, ang ganda ng boses pala nito. O kaya yung bawat Video tayo, ma'am. yung Bawat yugto ng sandali, halos bawal na gabo. Uy, kinanta ko yun Ano yun? Ano yung chorus nun? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Pangarap ko hindi maabot. Yun, pangarap. Pangarap ko'y di maabot Dahil dahil sa bawal na gamot. Yun! Galit na naman yung ba yun? Ma'am, ang ganda pala ng boses nyo, ha? Naku, baka magalit. Sumasayaw ka rin. Oo, Ay, sample. Uy, mag-tiktok sampung tayo. Apati. Nakalimutan na ako. Bawal na sa akin. Mamaya na, huwag na natin ipakita sa video yung sayaw-sayaw. Teka, alam mo, Sobra ma'am, na sa meron kilig akong si Coach. gustong sabihin sa'yo. Ano? Ano Pero na? gusto ko ikaw magsabi. Ano? Ayan. Nasa screen. Okay. Kita-kita po tayong muli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si... Coach Oli? Ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si Jay Guevara. At ako naman, si Cathy Binag. Para sa Diyos. Ako naman Para po. sa Ay, Diyos. sorry. Ayaw ko talaga isama si Boss Dada. Kinakalimutan Si ko Boss lang. Sorry. Malamang beses na Ulitin yan. natin. Boss Dada, ulitin natin. Ulitin natin. Ulitin natin. O, Chumali ka muna. Ako po, Ako po si Coach Oli. Ako po, si Master Judea. ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman, si Cathy Binag. At ako naman si Boss Dada para sa Diyos. At Pilipinas nating mahal. Ayan, maayos na, ha? Ako pala ito, ha? Happy birthday. Thank you.